Naghahabol na po ang ilan sa pamimili ng mga ihahanda sa Noche Buena. Pero sa mahal po ng mga bilihin, bawas muna sa putahe ang ilan. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, dahil ngayon nga ang huling weekend bago magpasko, dagsa ng ilan nating mga kababayan sa mga pamilihan para makumpleto ang kanilang ihahanda ngayong Pasko. Macaroni salad, spaghetti, at ham. Ang ilan sa mga handa ng ilan tuwing Pasko, pero depende pa rin ito sa budget. Si Thelma Penonia, inaasahan na raw niya na mataas ang budget na kailangan ngayong taon. Kasi number one, traffic. Tapos yung mga price, nag-a-adjust din po sila. Yun po. Kaya kung may budget naman, mas maaga na lang po. Si Zena Dramayo, kung dati ay hanggang 6 na putahe ang ihahanda, ngayon 3, 4 na lang. Medyo po magbabawas. At saka ano po talaga yung computed talaga po. Talagang tipid. Sa isang supermarket sa Quezon City, may 1 kilo ng hamon de bola na 375 pesos. 200 hanggang 800 pesos ang queso de bola. May set ng spaghetti at sauce na nasa 144 pesos and 75 centavos. Sa elbow macaroni, merong 85 pesos per kilo. May fruit cocktail na nasa 85 pesos, depende yan sa brand. Mula 107 pesos and 60 centavos hanggang 194 pesos and 75 centavos naman ang 470 ml ng mayonnaise. Ang isang lata ng condensed milk mabibili ng 43 pesos and 75 centavos, habang ang all-purpose cream naman ay 71 pesos. 79 pesos naman ang nata de coco at 85 pesos and 50 centavos ang isang bote ng kaong. Higit sa lahat para sa mga mamimili, ang mahalaga, sama-sama ang pamilya sa salo-salo. Pag Pasko, ito yung time na buong pamilya magsasama, magsisimba, kakain. Yung Christmas, it's all about family. Pia, dagdag pa ng ilan sa mga nakausap natin dito na hindi naman daw nasusukat ng dami ng handa o mahal ng handa ang saya tuwing Pasko. Ang mahalaga raw may salo-salo, kwentuhan at pagmamahalan. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Sa maraming sitwasyon, totoo ang sinasabing para na lang sa mga bata ang Pasko. Kargo kasi ng mga magulang na siguruhing masaya ang Pasko ng mga bata habang sila na may wala pang muwang sa hirap ng totoong buhay. Parang si Randy sa kanyang unika-iha, kahit kapos na kapos siya, hindi raw ito dapat maramdaman ng anak niya, lalo na tuwing Pasko. Kung anong gusto niya, binibili ko po kung kaya kong bilhin. Talia, anong gusto mong gift sa Pasko? Barbie. Ika nga ni Randy, tuwing Pasko siya pinakasinasampal ng kahirapan. Mahirap po, lalo nung maliit pong bigayan sa amin sa bonus po namin. Sobrang mahal ang bilihin. Daming lalanin na bibilhin, anong bibilhin. Yung pagkasiyahin yung pera, ganun. Kaso wala, taon-taon naman po kasi yan eh. Si Iril din, damang-dama ang Yuletide strain. Sarami ng gastusin ng Kapaskuhan. Lalo na sa school. Kasi ang dami pong bayarin, dami pong gastusin. Lalo na ito, buti nakaraos na katatapos lang. Ang nanay kasi parang una muna sa mga anak bago yung minsan pa nga wala na sa sarili. Sabi tuloy ng mga batang 80s at 90s, nakakamiss ang Paskong kami ulit ang mga bata. Mag-adobo lang po ng manok kahit tsaka rice, tapos gigising pag oras na ng putukan. Naiyak ako kasi. Yun po, opo, parang yung pagkakaiba po ngayong Pasko dito. Kasama ko po yung buong family ko, pero mas iba po yung dati, yung buhay pa po yung mga magulang. Buhay pa po yung mga magulang ko nung nasa probinsya pa po. Nakakamiss ang probinsyang simple pero masaya. Simpleng handa lang po. Dati kasi hindi tayo naghahanap ng kompletong sahog. Ngayon, kailangan para masarap yung pagkain natin, kailangan kumpletuhin natin yung sahog din, kahit mahal. Pero iba na ngayon, watak-watak na ang dating pamilya. Ang iba na may pinaghihiwalay ng pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya malamlam ang Pasko.
Kasi parang ano lang, sa video call lang nagkukumustahan eh. Hindi din naman kami kompleto kasi yung ibang kapatid ko hindi din uuwi kasi may trabaho, hindi makapagbakasyon. Yung mga anak ko, dalawa, nasa probinsya. Yung ano ko lang, makasama ko sila ngayong Pasko po. Bakit nasaan? Doon po sila nag-aaral, sir. Kasi yung asawa ko dito nagtatrabaho, so dinala ko yung bunso lang namin. Sa kabila ng iba't iba nating realidad, huwag pa rin daw kakalimutang magkaroon ng sarili nating grown-up Christmas wish. Sarili ko mga gamit sa bahay, kaserola. Ngayon, paparating yung lagayin ko ng bigas. Meron ka ng lagayan ng bigas eh. Ano pang kulang mo? Bigas na lang po. Baby? Gusto mo pa ng baby? Gusto pa sana. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mas dumami pa po ang mga pasaherong biyaheng probinsya para sa holiday break. Silipin po natin ang sitwasyon sa PITX sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano? Lumagpas na nga ng 100,000 ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa PTEX ngayong araw. Kaya kung ngayon kayo babiyahe dito, mararamdaman nyo yan sa bungad pa lang ng terminal. Mahigit 130,000 na nga yung bilang ng mga pasahero ngayong araw. As of 4 p.m. dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, batay sa tala ng PTEX, as of 4 p.m. Wala pang fully booked paglilinaw ng PTEX, bagamat nasa 40% na yung bookings pa Bicol at 25% naman pa Visayas at Mindanao. Sa bungad ng PTEX o dito sa entrance, isa sa mga entrance dito sa PTEX, ay ramdam na yung dami ng mga taong naghahabol sa biyahe bago ang Pasko sa Huwebes. Mula sa haba ng pila sa security check hanggang sa gate mismo bago sumakay ng bus. Ang ilang mga lumuluwas o luluwas nagtsatsaga na sa pila. Kala ko po maluwag dito. Tapos wala na pong masakyan sa amin kaya nagdayo na kami dito. Maghintay na lang kami kaysa bumalik pa. Parang dumagsa kasi nung hinatid ko yung parents ko dito nung 18, hindi naman dito ganito kadami. Nung December 18. Pero ngayon po, ang dami pong tao, parang hindi na kami makalakad. Akyat naman tayo sa Quezon City, bakas naman sa bigat ng traffic sa EDSA kanina ang holiday rush sa mga terminal sa Kamuning at sa Cubao. Halos walang galawan sa EDSA, lalo dun sa mga bahaging malapit sa mga terminal ng bus kung saan mahaba ang pila ng mga pasaherong naghihintay ng masasakyan. Sa Batangas Port naman, lagpas 6,000 ang mga bumiyaheng pasahero kanina hanggang tanghali. Mas naghigpit na rin sa seguridad ang PNP at pinalawak na raw nila ang police visibility sa mga pantalan, terminal at iba pang transportation hub sa buong bansa. Pia, sa monitoring naman ng Quezon City Police District ay payapa naman ang kabuang sitwasyon sa mga sakayan ng mga pampublikong sasakyan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mga kapuso, kayo ba ay galante sa pagreregalo o kaya wais din sa pagbabudget? Ilan po namin ang boses ng ilang Pinoy sa pagreregalo tuwing Pasko at alamin ang tugon ng ilan sa report na ito. This is the season for gift giving, pero in this economy, napamahal ang mga bilihin, napapag-give love on Christmas Day na lang ang ilan. Kaya ang tanong ngayong Pasko, ikaw ba ay team tipid o team galante? Siyempre sa hirap din ng buhay, katulad ko may pinag-aaral pa rin, kaya kung ano lang yung makakaya ko, yun lang po, mabigay ko. Ang ginagawa ko po is, kung ano lang po yung naipon ko doon, yun hinahati ko po sa kanila para po pantay-pantay. Stand out ang mga team tipid dahil kulang daw ang budget panregalo at araw-araw rin silang gumagastos. Ang iba, wala pa raw kasi silang trabaho o kung may trabaho man, walang bonus at 13th month pay. Pero ang isang nanay willing magtipid sa sarili para makapagbigay sa mga anak. Meron pa rin namang team galante, lalo't isang beses lang naman kada taon ang Pasko. May humugot pa na mas pipiliin daw niyang gumastos kaysa mapunta raw ang pera niya sa mga kurakot. Actually, depende sa inaanak. Di ba? Siyempre, malalaki na ibang inaanak. Normally, pera na lang